Langya na set up tayo! Wika pa ni Corporal Macapagal. At saan nyo naman balak pumunta, Jaguar? Tanong ni Lizardo habang nasa tabi niya si Daga na nakangisi sa kanila. Nakasuot ito ng itim na balabal kaya hindi kita ang mukha nito. Suminya si Daga na palibutan ng mga tauhan ang mga bihag. Naroon din ang mga sundalo na ginawang mga aswang ng mga rebelde. Nagulat tuloy si Lieutenant Perez dahil ang inutusan niyang grupo na papunta sana sa extraction point ay naroon din. Punit-punit ang suot at may mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Palayain mo na lang sila. Wala silang kasalanan dito. Ako lang ang kailangan mo, di ba? Sigaw ni Commander Jaguar. Palayain? Seryoso ka ba riyan? Sino ang palalayain ko? Ang mga batang bihag o ang mga sundalo? Wika ni Lizardo. Hindi nakareact si Commander Jaguar. Isang mabigat na desisyon ang pinapapili sa kanya. Napatingin ito sa mga sundalo. Ngunit si Colonel Espinas lamang ang umiwas ng tingin kay Commander Jaguar dahil sa takot sa rebelde. Maestro, tapusin na natin sila. Isang kalapastangan na ginawa nilang ito. Sabat naman ni Daga, nagigil sa galit habang matalas na nakatingin sa mga bihag. Manahimik ka dyan, traidor! Wala ka talagang kwenta kahit kailan! Maayos kang tinrato ni Jaguar. Pero ano isinukli mo sa kabutihang ginawa niya sa'yo? Pagtataksil? Isa ka talagang malaki anay sa samahan. Dapat sa'yo balatan ng buhay. Hayop ka! Galit na sigaw ni Pepeng Tambak at hindi kaagad nakasagot si Daga. Napahiya ito sa harap ng marami kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Uy, kapre! Ikaw ang manahimik dyan. Puro kasipsip kay Commander. Kaya hindi nagkakaroon ng laman yung utak mo eh. Kasing liit lang ng langgam. Pang-iinsulto pa ni Daga kay Pepeng Tambak. Mas mabuti na ang utak langgam kaysa sa utak daga. Wala kang kasing samang nilalang. Ano bang pinakain sa'yo ng matandang yan para kumampi ka sa kanya? Gatas na may kasamang kulangot niya? Anas ni Pepeng Tambak. Nagtawanan sina Francis, kaya napahiya na naman uli si Daga. Nanginig ito sa galit at matalim na napatingin kay Pepeng Tambak. Namumula ang pisngi niya, para itong sinampal ng tsinelas sa kaliwat kanan sa itsura. Hindi niya mapigilan ang sarili na mapakamao sa inis. Uminahon ka lang, pinuno! Huwag kang magpapadala sa mga yan! Nagtatapang-tapangan lang sila para takutin tayo! Ano tayo? Ututo? Nik-nik nila. Bulong ng isang tauhan. Manahimik ka! Hindi ko kailangan ng opinyon mo! Sinampal ito ni Daga at namatay kagad ang tauhan nang mabali ang liig nito. Napatigil agad sa pagtawa sina Francis nang titigan sila ng matalim ni Daga. Hindi nagtagal ay bumaling din ulit ito kay Pepeng Tambak. Alam mo, Pepe? Kapag ang daga nasukol lang pusa, nakikipaglaban din ito ng patayan para sagipin ang sarili niya. Ganyan ang buhay. Nagkataon lang na wala akong pagpipilian, kaya mas pinili kong kampihan ang malakas na nilalang. Nakaya kong tratuhin ng mabuti. Wika ni Daga na medyo kumalma na ang aura. Pinigilan niya ang galit para hindi madistract ang sarili niya. Wala kang pagpipilian? Nagpapatawa ka ba? Ang sabihin mo, ugali mo lang talaga magharap ng amo para maging aso. Yan ba ang napili mong ambisyon? Ang manatiling utusan habang buhay? Sagot naman ni Pepeng Tambak. Hindi na ulit nagpatinag si Daga sa pang-iinsulto sa kanya ni Pepeng Tambak. Nanatili itong kalmado na siyang ikinatuwa naman ni Lizardo. Kahit naririndi na siya sa pagtatalo ng dalawa, na walang ibang ginawa kundi magsisihan sa isa't isa. Habang si Commander Jaguar ay matalas lang ang titig sa matanda.
Iniisip niya kung ano ang gagawin nito, pero hindi niya babasa ang binabalak nito sa kanila. Kung magkasagupaan man, ay tiyak na mamamatay din silang lahat sa dami ng mga kalaban. Makapatay man sila ng isa o dalawa, may madadagdag pang iba. Hindi nila matitinag ang ganitong puwersa, lalo na't nasa ilalim ito ng kontrol at kapangyarihan ng matandang manggagaway. "Ano bang gusto mo?" sigaw ni Commander Jaguar. "Simple lang naman, ang gawin kayo mga alagad ko. Yun lang naman ang gusto ko mangyari eh. Hindi na kailangan pang dumanak ang dugo. Basta makisama lang kayo. Tapos ang usapan." Sagot ni Lizardo sa rebelde. "Akala mo ba ganun lang kadali ito? Ang gamitin ang buhay ng iba? Mga laruan lang ba kami para sa'yo? Anong puso meron ka? Tao ka pa ba?" Saad ni Commander Jaguar. "Walang puwang para sa puso ko ang pagiging isip tao. Naging bato na ako. Para sa akin, isa lamang basura ang mundong ito. Pare-pareho lang ang mga tao. Sila-sila din ang naghihilahan pababa. Alam mo, mas dakila pa nga itong ginagawa ko, sapagkat kaya kong isaayos ang mundo. Kung mamamatay ang mga sakim at ganid ng mga tao, magiging mapayapa na ang mundo. Wala nang maghihirap, wala nang magnanakaw, wala nang magugutom. Lahat ay magiging patas, anuman ang estado nila sa buhay. Kikilalanin sila ng lahat bilang sila. Hindi ba't isa kang kriminal sa lipunang ito? Kung sasama ka sa akin, hindi ka na nila katatakutan pa. Bagkus, sasambahin ka pa nila. Kaya gamitin mo ang utak mo, Jaguar. Sumama ka na sa akin. Magkasama natin pamunuan ang mundong ito patungo sa totoong kapayapaan." Litanya ni Lizardo na pinipilit pa rin na inuudyukan ang rebelde na umanib sa kanya. Dahil naniniwala siyang malaking tulong ang magagawa nito kapag sumama ito sa hukbo niya. Napaisip naman si Commander Jaguar kung ano ang pipiliin niya, ang yakapin ang kabutihan o ang kasamaan. "Pinuno, huwag kang makinig sa kanya. Hahayaan mo na lang ba magdusa ang mga tao dahil lamang sa takot kang lumaban sa kanya? Huwag mo na kaming alalahanin. Kayang-kaya namin ipagtanggol ang aming mga sarili. Lalaban kami hanggang sa huling patak ng aming dugo. Hindi kami aatras sa laban na ito." Wika ni Benjo. Nanlaki ang mga mata ng rebelde. Natauhan bigla si Commander Jaguar sa mga salitang binitawan ng estudyante. Hindi tuloy mapakali si Lizardo dahil ramdam niyang tila nagbabago ang aura ng lalaki. "Sige, lalaban tayo hanggang sa huli." Wika pa ni Commander Jaguar na tila nagkaroon agad ng kumpiyansa sa sarili. Tumango ng bahagya sa kanya si Lieutenant Perez na handa ring lumaban hanggang sa huli. Binigyan niya ng baril si Sergeant Castro para may magamit ito sa laban, habang si Raymond naman ay inihanda ang pana niya para may magamit din. Mabuti na lamang ay hindi ito naisipang kumpiskahin ng mga rebelding aswang. "Ano, handa ka na pre?" Tanong pa niya kay Francis. "Ako? Ewan ko." Nauutal si Francis dahil sa nervyos. Sa dami ng mga aswang na nakapalibot sa kanila, hindi niya alam kung saan pa huhugot ng lakas ng loob para lumaban. "Pagtiwala ka sa sarili mo, makakaligtas tayo dito. Nasa panig natin ang Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Naniniwala ako roon." Nakangiting wika ni Raymond para pagaanin ang loob ng kaibigan na puno na ng takot. Sige, lalaban na ako. Wala rin naman akong choice, di ba?" Nanginginig na sagot ni Francis. Pero may lakas na loob na rin itong lumaban kahit kaunti. Matapos ang ilang sandali ay naghanda na ang grupo para sagupain ang mga tauhang aswang ni Lizardo. Lahat sila ay lalaban ng magkatalikod para suportahan ang isa't isa. Mahigpit na hinawakan ang mga sandata at nakahanda sa paglapit ng mga kalaban.
Mukhang wala akong pagpipilian ah. Wika pa ni Lizardo, sabay ang malakas na pag-usal ng orasyon at kumumpas ng kamay patungo sa grupo. Isang hindi nakikitang puwersa ang bigla na lang humampas sa mga bihag at tumilapon ang mga ito isa-isa. Nakatulog agad sila matapos nilang bumagsak sa lupa. Pare-pareho silang nawala ng malay. Wala man lang silang nagawa para lumaban. Niwala man lang isang nakaporma sa kanila sa bilis ng pangyayari. Sus! Mariusip! Ano nangyari? Gulat na gulat si Daga sa pangyayari. Hindi niya maintindihan ang ginawa ng matanda. Pero bumilib siya at napahanga rito. Ikulong niyo na silang lahat at ayusing mabuti ang mga selda. Ayoko na ulit mangyari ito. Maotoridad na utos ni Lizardo at nagsikilos kaagad ang mga tauhan. Umalis na rin si Lizardo habang binubuhat ng mga tauhan niya ang katawan ng mga bihag para ipasok sa mga selda. Pinaghiwalay nila ang mga ito upang madali lang nilang mapapansin kung gagawa ang mga ito ng kabulastugan. Pinagsama sa isang selda ang mga sundalo. Samantalang ang mga bata naman ay nasa kabilang selda, habang si Commander Jaguar ay sa dating selda pa rin nito ikinulong dahil mas matibay ang mga rehas nito. Kasama niya sa loob si Pepeng Tambak. Ngunit sa dating selda ito ni Benjo inilagak ng mga bantay para hindi na ulit nito maisip na tumakas. Inayos nilang mabuti ang mga sirang rehas at pinalitan ng mga bagong kandado. Maestro, hintay po! Habol ni Daga kay Lizardo. Naabutan niya rin ang matanda at sabay silang nagtungo sa silid nito. Halatang na-excite si Daga sa mga pangyayari. Gusto nitong matutunan kung paano ginawa ni Lizardo ang mga nangyari kanina. Talagang napahanga siya sa lakas na ipinakita ng matanda. Para lang itong pumitik ng mga langaw sa isang kumpas lang. Maestro, pwede ho bang ituro niyo sa akin yung ginawa niyo kanina? Nakakamangha kasi. Hindi man lang kayo gumamit ng puwersa. Ano po ba yung ginawa niyo? Gusto ko po kasing malaman eh. Pakiusap ni Daga. Isa yung mantra. Gumamit ako ng itim na mahika para maigupo silang lahat sa isahang bato lang. Napakasimple lang naman ang ginawa ko, pero mahirap iyon matutunan. Kinakailangan ng dobling pagsisikap para maabot ang antas na iyon. Sa mga albularyo lang iyon madalas makikita. Mahabang paliwanag ni Lizardo kay Daga. Kung ganon, dati po pala kayong albularyo? Tumango si Lizardo. Dahil dito, biglang naalala ni Daga ang matandang nakasalubong nila sa gubat noong tumatakas sila papalayo sa mga sundalo dahil sa matinding sagupaan sa baryo. Ito ang matandang muntik niya nang mapatay. Nanlaki ang mga mata ng rebelde nang maalala niya iyon at nanginig siya sa takot. Kung ganun, ikaw yung matandang ermitanyo na nadaanan namin sa kakahuyan? Nautal na sabi ni Daga. Hindi sumagot si Lizardo at dire-diretso lang itong pumasok sa kanyang silid. Napahinto sandali si Daga sa labas at napaisip ng malalim. Dito niya naalala ang dalawang sibilyan na taga-baryo na nadamay sa kanilang bakbakan. Naisip ni Daga na baka kamag-anak ni Lizardo ang mga nasawi. Kaya naghihiganti ito sa mga tao bilang kabayaran dito. Kinabahan si Daga dahil may pananagutan siya sa nangyari. Sa katunayan, siya mismo ang nakabaril sa paa ng dalaga, kaya iyon bumagsak sa lupa. Dahil sa unti-unti na silang nasusukol ng mga sundalo, ay sinumpong ito ng nerbiyos at nakalabit ng wala sa oras ang baril. Dahil dito, sa pagnanais na sagipin ng dalaga ang ina, ay natamaan ito ng ligaw na bala na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Kinabahan si Daga sa posibleng mangyari kapag nalaman ni Lizardo ang buong katotohanan. Tsak hindi ito magdadalawang isip na tapusin siya.
dahil sa pagkakapaslang niya sa mag-ina. Pinagpawisan si Daga nang pumasok siya sa loob ng silid ni Lizardo. Nadatnan niyang nakaupo na sa silya ang matandang manggagaway, habang tila malayo na naman ang tingin. Tila ba may malalim na naman itong iniisip. Binasag ni Daga ang pananahimik nito nang tanungin niya kung itutuloy ba nila ang misyon para sa kinabukasan. Ito ang una nilang misyon kung saan kikilalanin ng lahat ang kanilang samahan. Oras na maghasik sila ng lagim sa lipunang ginagalawan ng mga inosenteng tao. Maestro, kung aalis po tayo, sinong magbabantay sa mga bihag? Maaari po kasing gumawa ulit sila ng kalokohan kapag nalaman nilang wala tayo rito. Tanong ni Daga. Tumingin sa kanya ng diretsyo si Lizardo at medyo kinabahan siya. Tila ba binabasa nito ang kanyang isipan? Napaiwas agad ng tingin si Daga dahil sa takot. Maikling tugon ng matanda. Ano po? Gulat na tumingin si Daga kay Lizardo. Ang sabi ko, ikaw ang maiiwan dito. Ikaw ang mapagkakatiwalaan ko. Kaya aasahan kong mababantayan mo silang mabuti. Ani Lizardo. Naku, siyempre naman po. Makakaasa po kayo na nandito pa rin sila pagbalik nyo. Nakangiti pa si Daga. Mabuti kung ganun. Siguraduhin mong hindi sila makakatakas pang muli. At kung sakaling mangyari man yun, patayin mo kahit sino. Huwag lang si Jaguar. Naiintindihan mo ba? Maotoridad na utos ni Lizardo kay Daga. Opo, makakaasa po kayo. Tinitiyak ko pong babantayan ko silang mabuti. Wala nang mangangahas sa kanila na tumakas kapag ako ang nagbantay. Ilang ulit pang nagbaw si Daga para lang makumbinsi si Lizardo. Kung ganon, magpahinga ka na. Padadalhan na lang kita ng masarap na hapunan pagkabalik namin. Wika ni Lizardo na ikinatuwa naman ng rebelding aswang. Naku, salamat po maestro. Aalis na po ako para makapagpahinga. Magandang gabi sa iyo. Napasandal agad si Daga sa dingding pagkalabas niya ng silid. Halos mamatay ito sa nerbiyos sa pagpipigil sa kaba. Hindi niya mapigilan ang malakas na pagkabog ng dibdib niya habang nakikipag-usap kay Lizardo. Pakiramdam niya ay sasabog na ang puso niya sa takot. Mabuti na lamang ay nagawa pa rin niya makipag-usap ng mahinahon kahit kinakabahan siya. Matalim ang mga mata ni Daga nang umalis ito sa silid ni Lizardo. Pakay niyang tunguhin ang mga tauhan niya upang sabihan na maghanda sa misyon na haharapin nila pagputok ng liwanag kinabukasan. Samantala, naghahanda naman ang mga gamit niya si Inspektor Sarmiento para sa mga dadalhin niya sa isang misyon na iniatang sa kanya ng Vice Mayor. Pumayag na siyang sunggaban ang assignment na ito dahil matagal na rin niya pinag-aaralan ang kaso ni Benjo. Kaya naman, nang mabigyan siya ng pagkakataong trabahuin ito, ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang inspektor. May nais din kasi siyang tuklasin sa mga rebelde. Bago mangyari ang malagim na bakbakan, gusto niyang alamin kung bakit napili ng mga itong sumalakay sa Sitio Mariposa. Gayong napakalayo ng kanilang kampo mula sa baryo. Bukod rito, nais niya ring hanapin si Apong Lizardo. Dahil malakas ang kutob niyang dinukot ito ng mga bandido pagkatapos ng madugong bakbakan. Habang abala sa pag-iimpake, ay biglang napatigil si Inspektor Sarmiento nang kumatok sa pinto ang anak na si Ana. Umupo si Inspektor Sarmiento sa gilid ng kama nang pumasok ang anak niya. Nahihiya itong lumapit sa kanya. Oh, iha, anong sadya mo at naparito ka? Tanong ni Inspektor Sarmiento. Hindi sumagot ang dalaga dahil nahihiya itong magtanong. Inakay na lamang itong maupo ni Inspektor Sarmiento sa gilid ng kama. Napatingin ito sa backpack niya. Anak,
may problema ba? Tanong uli ni Inspektor Sarmiento. Wala naman po. Pero nagtataka lang po ako kung para saan po ang mga yan. Iiwanan niyo na po ba ako pa? Nabigla si Inspektor Sarmiento sa sinabi ni Ana. Halos maluha-luha ito sa pagsasalita. Hinawakan ito sa balikat ni Inspektor Sarmiento para mapakalma. Pero nagsimulang manginig ang katawan ni Ana. Tila nagbabadya ng isang pagluha. Siyempre anak, hindi. Hindi kita iiwan. Bakit mo naman naisip ang bagay na yan? At saan naman ako pupunta kung iiwan kita, Aber? Medyo natatawang sagot pa ni Inspektor Sarmiento. Subalit na bigla ito nang bigla na lang siyang yakapin ng anak. Sabay humagulgol na ito ng iyak sa kanya. Talaga pa? Hindi mo ako iiwan? Saad ng dalaga. Siyempre naman anak, hindi kita iiwanan. Lagi lang ako nandito para sa'yo. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo, ha? Ani Inspektor. Nagpunas ng luha si Ana. Anong kailan? Lagi mo nga ginagawa yun eh. Pati si Ed, nagagawa na rin magsinungaling sa akin dahil sa inyo. Ay, pareho talaga kayo. Sabay hampas sa braso ng ama. Natawa naman si Inspektor Sarmiento. Nakuha pa siyang ikumpara ng anak kay Edward. Pero natuwa siya nang marinig ang pangalan ng binata. Nakaisip tuloy siya ng kalokohan para asarin ang anak. Kaya mo ba siya nagustuhan? Seryosong tanong pa ni Inspektor Sarmiento. Natigilan naman ang dalaga. Hindi ito nakasagot agad at namula sa hiya ang mga pisngi. Ano bang pinagsasabi niyo pa? Hay, puro na lang talaga kayo kalokohan. Makaalis na nga. Sabay nag-walk out si Ana. Pero pinigilan ito ng ama at pinaupo uli sa kama. Anak, makinig ka. Kay Edward ko ipinagkatiwala ang buhay mo. Kaya alagaan mo siya habang wala ako. Sana maging mabuti ka sa kanya dahil mabuti siyang bata. Nakikita ko sa mga mata niya ang pagpupursige niyang protektahan ka. Maging mabuti sana kayo magkaibigan. Nakangiting wika ni Inspektor Sarmiento. Subalit hindi umaabot sa mga mata ang ngiti nito. May halong lungkot ang boses niya na tila nagpapahiwatig na may hindi magandang mangyayari sa kanya sa lugar na tatahakin. Tila ba ito ang huling beses na magkakasama sila ng anak? Hindi tuloy napigilan ni Ana na mapaluha uli. Ano ba naman kayo pa? Sa tono ng pananalita nyo, parang iiwanan nyo na ako eh. Huwag naman kayong ganyan. Saan ba kasi kayo pupunta? Nagsimula na namang manggilid ang luha ng dalaga dahil pakiramdam niya huling pamamaalam na ito ng kanyang ama. Ngumiti naman si Inspektor Sarmiento. Pangako anak, hindi ako mawawala. Babalik din ako kapag natapos ko na ang misyon na ito. Magbabakasyon tayo kasama si Edward pagbalik ko. Kaya huwag ka nang malungkot ha. Pagpapakalma ni Inspektor Sarmiento kay Ana. Subalit niyakap lang siya ng mahigpit ng dalaga at hindi na ito nagsalita pa. Hindi tuloy maiwasang bumigat ng dibdib ni Inspektor Sarmiento. Punong-puno ito ng emosyon pero ayaw niya itong bumuhos dahil ayaw niyang nakikita siya ng kanyang anak na umiiyak. Matapos ang ilang sandali ay nagpaalam na si Ana na matutulog na. Kaya tinapos na rin ni Inspektor Sarmiento ang pag-iimpaki. Nahiga ito sa kama habang iniisip ang misyon na kanyang susuungin. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat para sa kanya dahil isang mapanganib na lugar ang kanyang papasukin. Pero kinakailangan niyang gawin ang bagay dahil sa kanya lang umaasa sina Mayor Cervantes na maililigtas ang kanilang mga anak. Inisip din niya kung ano na kaya ang lagay ni Apong Lizardo matapos itong dukutin ng mga rebelde. Marahil, pinapahirapan nila ito dahil wala naman silang mahihita sa matanda. Sa matagal na pag-iisip ni Inspektor Sarmiento,
Hindi na tuloy niya namalayan na nakatulog na pala siya. Naging mahimbing ang tulog ng inspektor dahil sa matinding pagod sa maghapon. Pagod na pagod ang katawan niya dahil sa mahihirap na kasong hinahawakan. Napasarap tuloy ang tulog nito. Sa kabilang dako naman, nakaupo sa harap ng lamesa si Edward at tahimik na kumakain. Katatapos na nito mag-aral para sa susunod na exam nila. Pero kahit nababad na ang utak niya sa eskwela, ay hindi pa rin niya maiwasang isipin ang pamilya. Iniisip niya kung ano na ang kalagayan ng mga ito sa San Antonio. Kahit alam niyang hindi rin ito pababayaan ng ninong niya roon, hindi pa rin niya mapigilang mag-alala dahil sa mga rebeldeng umaaligid sa lugar na iyon. Natatakot siya na baka pumutok na naman ang gera dahil sa mainit na presensya ng militar doon. Tiyak na madadamay ang pamilya niya kung sakaling magkasagupaan uli ang dalawang magkabilang panig. Matapos maghapunan ay nakatulog rin agad si Edward. Nais man niyang kumustahin ang mga magulang, kaya lang wala naman siyang cellphone para makausap ang mga ito. Dahil dito, pinilit na lang niyang makatulog kahit nangungulila sa pamilya. Hindi naman siya nahirapang makatulog dahil pagod din ang katawan niya sa maghapong activity sa school. Naging masarap ang tulog ni Edward nang pumatak ang ulan sa bubong nila. Sa lamig ng panahon ay madali lang itong inanod ng antok. Samantala, pagputok ng liwanag sa umaga, ay maayos nang nakahanay ang mga aswang sa bukana ng kuweba. Nakatayo sa harapan nila si Lizardo na nakasuot ng itim na roba. Nasa tabi niya lang si Daga na tahimik na nakatitig sa mga tauhan. Nakasuot ng kulay brown na balabal ang mga alagad ni Lizardo na may nakaukit na simbolo sa likod. Ito ang magsisilbing pagkakakilanlan ng grupo. Sa mga gamit na nakumpiska mula sa kagamitan ng mga sundalo ay kanyang ginamit upang makabuo ng bagong pagkatao para sa kanilang grupo. Tinawag niyang sundalong itim ang samahan nila. Dito na magsisimula ang gagawing pagbabago ni Lizardo para sa mundo. Gagawin niyang posible ang mga bagay na imposible. Isang mundo kung saan hindi nadadanas ng hirap at sakit ang mga tao. Pagkakaisa at pagmamahal lang ang maghahari. Mga mahal kong alagad, tulungan niyo akong lahat na makamit ang mithiing ito. Kailangan ko ang inyong lakas upang magawa ang mga pangarap ko. Sama-sama nating baguhin ang mundo at gawin natin ang ating makakaya para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan sa hinaharap. Tayo ang maghahari sa mundo at ipapalaganap ang ating sariling mga batas at pagpapasya. Naway sa araw na ito ay magtagumpay tayo. Ipalaganap natin ang kapayapaan. Ubusin ang sangkatauhan. Wika ni Lizardo sa harap ng kanyang mga tauhan. Ubusin! 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 Sigaw ng mga alipores ni Lizardo. Halatang hindi na makapaghintay ang mga ito sa gagawing pag-ubos sa mga tao. Animoy nangangati at naglalaway ang kanilang mga bibig. Sabik na makatikim ng dugo at laman ng tao. Halos nasa 100 din ang kanilang bilang. Pare-parehong mababangis at nakakakilabot ang mga itsura nila. Ubusin ang sangkatauhan. Napakataas pala ng pangarap ng huklubang ito. Paano niya kaya mauubos ang lahat ng tao sa mundo kung mahigit 8 bilyon ito? Mabuti pa nga mag-relax na lang dito kaysa sumama sa mga hibang na ito. Ewan ko ba kung kakayanin niyong harapin ang mga bomba at kanyon. Bulong pa sa isip ni Daga nang tumalikod ito para pumasok sa kuweba. At saan ka naman pupunta? Tanong bigla ni Lizardo
Ay, sa loob, maestro. Magpapahinga lang. Medyo inaantok pa ako eh. Paliwanag naman ni Daga. Magbantay ka! Matigas na pagkakasabi ni Lizardo. Ay, upo, maestro. Sabay nagbaw si Daga sa takot. Siguraduhin mo lang na hindi sila makakatakas ulit. Dahil hindi ako magdadalawang isip na gawing palamuti ang ulo mo sa kwarto ko. Babala ni Lizardo kay Daga. Opo, tinitiyak ko po yan sa inyo. Tugon agad ni Daga. Sige, aalis na kami. Ikaw nang bahala rito. Mga kasama, umalis na tayo. Sigaw ni Lizardo at agad silang lumakad para simulan ang paghahasik ng lagim sa mga tao. Samantala, nakarating na rin si Inspektor Sarmiento sa San Antonio. Maaga itong umalis ng bahay para mabilis makarating sa kabilang bayan. Nadatnan niya pa ang ilang sundalo na nagkakape sa gilid ng kalsada. May barikada ang daan at may nakaharang na mahabang kawayan. Huminto siya sa checkpoint para sumunod sa mga guidelines at measurement ng militar. Agad chinik ng isa ang trunk ng kotse. Pagkatapos ay bumalik din para tignan ang ID niya. Pinakita naman kaagad ito ni Inspektor Sarmiento at nang malamang pulis siya ay agad na binuksan sa kanya ang barikada. Medyo nahihiya pa ang mga sundalo. Pasensya na po sir. Wika pa nang nag-check kay Inspektor Sarmiento. Nako, wala yun. Ginagawa niyo lang ang trabaho niyo. Pasensya na rin sa abala. May dadaanan lang kasi ako dyan sa baryo. Pagsisinungaling ni Inspektor Sarmiento. Ganun po ba sir? Mag-iingat po kayo. Saad naman ang sundalo. Bakit? May masama bang nangyari dito? Pagtataka ng inspektor. Dito niya napansin mas dumami ang military truck sa lugar. May mga tent na rin sa mga gilid ng kalsada. Tila may operasyon na nangyayari. Ganito po kasi yan sir. Hanggang ngayon hindi pa rin nakakabalik ang squad na pumasok sa kagubatan. Kaya naman nakaalerto ang lahat sa maaaring mangyari. Salaysay ng sundalo na ikinagulat naman ng inspektor. Kasama ba roon si Lieutenant Perez? Usisa ni Inspektor Sarmiento. Opo sir. Sa katunayan nga po, siya ang naatasang sumuporta kay Colonel Espinas na siyang namumuno ngayon sa crew platoon. Tugon ng sundalo. Ano? Gumawa sila ng covert operation? Tumango lang ang sundalo. Nabigla si Inspektor Sarmiento sa natuklasan niya. Kaya nga po, medyo delikado po ngayon, lalo na't may hostage pang hawak ang mga kalaban. Saad ng sundalo. Sige Sarge, salamat sa impormasyon. Nagpaalam na si Inspektor Sarmiento sa sundalo matapos tanggalin ang kawayan na nakapatong sa barikada. Pumasok na ito sa baryo nang mabagal ang takbo. Nadaanan niya pa ang ilang tropa na nagkakape rin sa gilid ng daan at nagpapausok ng sigarilyo. Pagkarating niya sa tapat ng bahay ni Apong Lizardo, ay nilabas niya agad ang mga gamit sa kotse na dadalhin niya sa paglalakbay. Maliit na backpack lang ang dinala niya para hindi siya mahirapan sa pag-akyat. Nakatingin pa sa kanya ang mga tao habang isinasara niya ang kotse. May isang ginang ang lumapit sa kanya. Iyo, aakyat ka ba sa bundok ngayon? Tanong nito. Mukhang gano'n na nga po. Tugon naman ang inspektor. Abay, mag-iingat ka iyo. Gabi-gabi na lang kasi ako nakakarinig ng alulong ng mga aso. Hindi maganda ang kutob ko sa gubat na yan. Babala pa ng ginang. Nako, wag ko kayo mag-alala manang. Kaya ko na po ang sarili ko. Tsaka, hindi ko naman po balak magtagal. Bababa din ako agad bukas. Sambit ng inspektor. Siya sige, mag-iingat ka. Hari naway gabayan ka ng Panginoong makapangyarihan patungo sa tatahakin mong landas. Wika pa ng ginang. Tumango lang si Inspektor Sarmiento at nagpatuloy na sa pagtahak.
Pumasok ito sa gubat, kaagapay ang pananalig at lakas ng loob. Ito lang ang kasama niya sa paglalakbay, bukod sa armas at mga kagamitan na dala niya. Sinuot niya rin ang mutya ni Apong Lizardo para may gabay siya at proteksyon laban sa mga laman lupa na makakaengkwentro niya sa gubat. Mas mabuti ng handa kaysa umasa lamang sa baril. Hindi ito sigurado sa mga makakasalamuha niya sa kagubatan. Kaya pinili niyang dalhin ang mutya upang may proteksyon laban sa mga alagad ng kadiliman. Habang tahimik ang paligid, ay sinimulan ni Inspektor Sarmiento ang paghahanap ng mga bakas. Nag-umpisa ito sa mga punong maaaring pagpahingahan ng mga tao. May nakita siyang puno na malaki. Sinuri niya ang mga ugat nito at may napansin siyang maliit na marka ng mga sapatos. Tumingin din siya sa paligid at may ilan pa itong nakita dito. Pinag-aralan niya sandali kung saang direksyon nagtungo ang mga ito. Nang malukit niya na ang posibleng daan na tinahak ng buong squad, ay naglabas kaagad si Inspektor Sarmiento ng maliit na device upang i-scan ang mga bakas. Dito niya napag-alamang patungong kanluran ang karamihan sa buong squad. Dahil dito, nagpa siya nang magpatuloy si Inspektor Sarmiento sa pagsuyod sa kagubatan upang mahanap ang mga nawawalang squad. Samantala, sa bahagi naman ng kinaroroonan ng pamilya ni Edward, naging maayos naman ang kasal ni Mang Roger dahil sa pagtutulungan na ginawa ng lahat. Maraming bisita ang dumalo sa kasal na ang iba'y nagmumula pa sa malalayong lugar. Sa magkakadugtong na lamesa ay dito nakapwesto ang mga bisita habang pinagsasaluhan ang inihandang pagkain para sa kanila. Nagpatugtog ng music si Roger para ma-enjoy ng lahat ang kanyang pagdiriwang. Kumuha ng pares ang bawat kalalakihan sa mga nakaupong kadalagahan upang isayaw sa gitna. Napahiyaw sa tuwa ang mga manunood dahil nakilahok na rin sa sayawan ang mga matatanda sa lugar. Hindi nagpapakabog ang mga ito sa mga kabataan pagdating sa sayawan. At nagagawa pa rin sumabay ang matitigas na mga balakang sa pag-indak sa bawat saliw ng musika. Nakakatuwa naman sila, mahal. Parang kailan lang nung dalaga't binata pa tayo. Ganyan na ganyan din tayo, di ba? Nakangiting wika pa ni Mang Ruben, na aliw sa panonood sa mga nagsasayawan sa bulwagan. Ha? Wala naman ako natatandang isinayaw mo ako dati ah. Baka iba lang yung niyaya mo. Mataray na sagot ni Aling Amor, ngunit halata sa boses na nahihiya ito. Hindi tuloy napigilan ni Mang Ruben na mapangiti sa pagkamahiyain ng misis. Alam niyang nahihiya lamang nitong sabihin ang totoo dahil hindi kasi ito marunong sumayaw. Tandang-tanda pa niya noong tinuruan niya itong sumayaw at sabay silang natapilok nang maapakan ng misis niya ang kanyang paa. Dahil sa nangyari, sabay silang bumagsak sa lupa at pinagtawanan agad sila ng marami. Pero dahil din sa nakakahiyang pangyayaring iyon, ay naging malapit silang dalawa sa isa't isa. Noong araw na iyon ay inamin ni Mang Ruben na gusto niya si Aling Amor. Hindi rin naman tumanggi ang huli dahil may pagtingin rin ito sa lalaki. Naging magkasintahan sila sa loob ng 3 taon at magmula noon, nakapagtapos ng high school si Mang Ruben ay inaya niyang magpakasal si Aling Amor. Pagkalipas lang ng 1 taon, ay biniyayaan agad sila ng sanggol at si Edward nga ang naging bunga ng kanilang wagas na pagmamahalan. Maya-maya pa ay hinawakan ni Mang Ruben ang kamay ng asawa upang isayaw din ito sa gitna ng bulwagan. Hay, ano ka ba? Hindi na tayo mga bata, no? Nakakahiya sa mga tao. Tanggi ni Aling Amor, pero mapilit si Mang Ruben at inakay pa rin ang misis
papunta sa bulwagan, kung saan patuloy pa rin ang mga indakan doon. Tila walang katapusan na kasiyahan ang nagaganap sa munting baryo. Kanya-kanyang gimik ang lahat, habang ang iba ay sumusubaybay lang sa mga nangyayari. Ngunit lahat sila ay walang kamalay-malay sa paparating na dilubyo na naghihintay sa kanila sa bulwagan. Habang naglalaro sa gilid ng bakuran, sina Lemuel at Rita na mga kapatid ni Edward kasama ang ibang mga bata, ay napansin ni Lemuel ang isang lalaking nakasuot ng itim na balabal na nakatayo sa may puno ng makopa sa harap ng isang bahay, habang tila seryosong nakamatsyag sa bulwagan. Napako ang tingin ni Lemuel dito dahil tila walang muka ang lalaking nakaitim na balabal. Puro dilim lang ang makikita sa hood, kaya hindi niya malaman kung ano ang itsura nito. May suot na kwintas ang lalaking nakabalabal na hugis David Star. Kumikislap-kislap ito dahil sa sinag ng mapusyaw na araw. "Rita, nakikita mo ba yung nakikita ko?" Tanong niya sa nakababatang kapatid, pero hindi siya nito pinansin. Nananatili lamang na nakatutok sa paglalaro sa lupa. Kinalabit na lang ni Lemuel ang isa sa kalarong bata at itinuro ang nakabalabal na lalaki. Subalit nagulat siya nang bigla na lamang itong nawala sa tabi ng puno. Napatayo si Lemuel sa pagtataka at sinubukan niyang hanapin ito, pero hindi niya na ito nakita pa. Basta na lamang itong naglaho na parang bula. Nakaramdam tuloy ng hilakbot si Lemuel sa pangyayari, kaya inakay niya kaagad ang kapatid papunta sa mga magulang nila. Pagdating ng dalawa ay naabutan nilang wala sa lamesa ang mga magulang. Nag-alala si Lemuel dahil hindi maganda ang kutob niya sa lalaking nakabalabal na iyon. Hindi niya maintindihan, pero pakiramdam niya ay may dala itong kasamaan. Nang hindi niya mahagilap ang mga magulang, ay nagpasya si Lemuel na pumasok na sa bahay at dali-daling umakyat sa kwarto. Pinaupo ni Lemuel ang kapatid niya sa kama at agad na binigyan ng laruan. Pagkatapos ay nagtungo siya sa bintana upang silipin ang mga magulang. Sa pagharap ni Lemuel ay numataan niya ang ama na isinasayaw ang kanyang ina sa gitna ng bulwagan. Tinawag niya agad ito, subalit hindi siya naririnig ng ama dahil malakas ang tugtog ng musika. Sigaw ng sigaw si Lemuel, pero hindi pa rin siya napapansin nito. Nakangiti lang si Mang Ruben habang isinasayaw ang may bahay. Maya-maya pa ay nagulat na lang si Lemuel nang masilayan na naman niya ang nakabalabal na nakatayo sa puno ng makopa. Pero ang mas ikinagulat ng bata ay may mga kasama na ito at marami sila. Halos nakasuot din ang mga ito ng balabal, pare-parehong hindi gumagalaw at tahimik na nakamasid sa bulwagan. "Maestro, ano nang gagawin namin? Hindi ba tayo kikilos?" Tanong ng tauhan kay Lizardo. Halatang gutom na ito at sabik ng makangasab ng laman ng tao. "Maghintay muna kayo ng ilang sandali. Hintayin niyo ang hudyat ko," sagot ng matandang manggagaway na matalas na nakatitig kina Mang Ruben at Aling Amor. Tila sumilakbo kaagad ang galit sa puso nito nang mamataan niya ang mag-asawa. "Pinuno, gagawin ba namin silang kauri?" Tanong ulit ng tauhan. "Hindi, nagbago na ang isip ko. Ubusin niyo silang lahat." Tumingin ito sa bintana kung saan nakadungaw si Lemuel. Nagtama ang kanilang mga mata. Dala ng takot ng bata ay nabuwal ito sa sahig. Nanginig ang katawan nito sa takot dahil nakita niya mismo ang mukha ng lalaking nakabalabal. Natamaan ang sinag ng araw ang hood nito, kaya nasilayan ng bata ang mukha noon. Matanda na ito at maputi ang buhok. Napakaitim ng mga mata nito na tila kasing itim ng kadiliman. Subalit ang mukha naman ay napakaputla na animoy isang malamig na bangkay.
Halos hindi makatayo si Lemuel sa nakita niya. Bigla na lang nanigas ang mga binti niya pagkatapos manginig ng buong katawan. Nilapitan siya ni Rita na nagtataka naman sa nangyayari sa kanyang kuya. Tinignan siya sa mga mata ng bunsong kapatid. "Anong nangyayari sa iyo, kuya?" Inosenteng tanong nito. Wala. Nadulas lang si kuya." Nauutal na sagot ni Lemuel sa sobrang kaba na nararamdaman. "Talaga, kuya? Nasaan sina nanay at tatay?" Hinahanap ng bata ang mga magulang sa paligid pero wala sila sa silid. "Bakit wala sila rito, kuya? Nasaan sila?" Tanong ulit ni Rita. Nasa labas sila. Nagsasayaw. Dito ka lang." Tugon ni Lemuel. Dahil dito ay nagtungo ang bata sa bintana. Tumingin-tingin ito sa paligid at nakita ang parehong magulang na nandoon pa rin sa bulwagan, magkasamang nagsasayaw. "Kuya, ayun sila sumasayaw." Sabay turo sa mga magulang at ngumiti ito na parang isang anghel. Wala itong kamalay-malay sa malagim na sakunang mangyayari sa buong barangay. "Rita, huli ka! Lumayo ka dyan sa bintana! Dito ka lang!" Pinilit ni Lemuel na makalapit sa kapatid at inakay ito sa kama. Maya-maya pa ay isang malakas na sigawan ang narinig nilang dalawa mula sa labas ng bahay. Napakaripas agad sa bintana si Lemuel at dito niya nakita ang kaguluhan sa ibaba. Sumugod na pala ang mga nakasuot ng balabal at inatake lahat ng mga taong nagsasayaw sa bulwagan. Nabalot ng malalakas na hiyawan ang buong bulwagan. Habang patuloy na tumutugtog dito ang musika, animoy sinasabayan nito ang sigawan ng mga tao. Halos magkatapakan na nga ang iba sa pagmamadali lang na mailigtas ang sarili. Hindi nila inasahan ang ganitong pangyayari, kaya hindi sila handa sa gagawin kung lalaban ba o tatakbo na lang. Parang mga asong lobo na nagsitalunan ang mga nakabalabal at isa-isang inatake ang mga sibilyan. Wala silang pinapalagpas na kahit sino, mapabata man o matanda ay kanilang kinakatay. Lasog-lasog ang katawan ng marami dahil sa matatalas na kuko ng mga aswang. Sa isang wasiwas ay bumubuka agad ang laman. Kung saan-saan na tumatalsik ang mga dugo, halos bahain na ng dugo ang buong bulwagan sa dami ng dugong kumalat rito. Kumalat din ang mga laman loob ng mga tao. May bituka, atay, putol na kamay, binti, pati ulo ay dumagsa. Pinagpiestahan itong kainin ng mga hayok na mga aswang. Naanimoy na sa isang malaking boodle fight. Nawantusawa ang kainan. Wala man lang ni isa ang tila nakaligtas sa malagim na pagsalakay. Ang ilan dito ay sa gilid ng bakuran na natumba dahil sa kakapusan ng hininga. May isang matandang butas ang dibdib habang tinatakpan nito ang dugong umaagos mula sa kanyang sugat. Sinubukan niyang tumakas kahit pa hindi niya na kayang maglakad. Dumilim ang paningin niya sa dami ng dugong nawala sa kanyang katawan. Ngunit natumba din ito kaagad pagkalapit sa bakuran. Dahil sa mga nangyayari, naisipan ng mga kalalakihan na lumaban na lang kaysa magpakatay sa mga aswang. Nakumbinsi sila ni Mang Ruben dahil kung wala silang gagawin ay mamamatay sila dito nang wala man lang kalaban-laban. Napahiwalay sa kanya si Aling Amor nang magkatulakan sa bulwagan. Hinanap niya ito pero hindi niya ito makita. Ang hindi alam ni Mang Ruben ay hinanap ni Aling Amor ang mga anak nila kung saan ang mga ito naglalaro kanina. Matapos maipon ni Mang Ruben ang mga kalalakihan, ay pumasok silang lahat sa isang kubo upang maghanap ng mga armas panlaban. Nakakita silang ng mga kawayan at jungle bolo na nakakalat sa paligid.
Kunin niyo ang mga yan, lalaban tayo. Uy ka ni Mang Ruben at pinagdadampot naman ito ng mga kalalakihan. Mga hayop sila, pinatay nila ang mag-ina ko. Hindi ako makapapayag na hindi malang makaganti kahit isa. Papatayin ko sila. Halos tumulo na ang laway ng lalaki sa sobrang panggigigil. Naging matindi ang galit niya sa mga aswang dahil hindi man niya nagawang sagipin ang kanyang pamilya. Naipit din siya sa pagtutulakan kaya hindi siya nakalapit sa mag-ina na kinatay ng mga halimaw. Napanood niya mismo kung papaano winarat ang dibdib ng misis niya at ang walang muwang na anak nila ay tinagbasan ng ulo pagkatapos mahablot ng aswang. Winarak din ang tiyan ng bata at kinain ang mga laman loob nito. Halos mabaliw na ang lalaki sa kakasigaw na tigilan na ang mag-anak niya. Pero mas lalo lang naulol at nahayok ang mga aswang. Mas lalo silang nasasarapan sa paglamon dahil sa mga taghoy ng mga tao sa paligid nila. Dahil dito, namumula ngayon sa galit ang padre de pamilya sa pagkasawi ng pamilya niya. Hawak nito ang jungle bolo at winawasiwas sa hangin. Dama ni Mang Ruben ang galit sa puso ng lalaki na tila sinapian ng masamang espiritu. Matalim ang mga mata nito na nakatitig sa harap ng pinto. Naghihintay lang ito na magbukas ang pintong iyon. Nagkakagulo pa rin sa labas habang nasa loob sila ng kubo. Nagsasalitan ang mga aswang sa panghahablot ng mga tao. Sa halip na gawing alagad ay mas pinili ni Lizardo na kainin ang mga ito upang masanay ang mga alipores niya sa pagkain ng laman ng tao. Makakatulong ito sa pagpapalakas ng kanilang mga dugo at katawan. Sige, ubusin niyo silang lahat. Kumain lang kayo ng kumain. Kain lang. Kainin niyo ang buong sangkatauhan. Matalim na titig ni Lizardo sa bulwagan habang nakatayo lamang sa labas ng bakuran. Tuwang-tuwa itong pinagmamasdan na inuubos ng mga disipulo niya ang mga tao sa baryo. Sige, sugod na! Sigaw ni Mang Ruben at nagsilabasan ang mga kalalakihan mula sa kubo. Nagitla ang mga aswang na makita silang may bitbit na mga armas. Sumugod sila at inatake ang mga kumakaing aswang. Hayop ka! Mamatay ka na! Galit na galit ang lalaki na namatayan ng asawa at anak. Isang nakabulagtang aswang ang nasa paanan nito. Hawak-hawak ng lalaki ang jungle bolo at duguan. Tinadtad niya ng taga ang aswang na halos mapisa ang mukha sa tindi ng pinsala. Direkta sa ulo niyang tinaga ang aswang na pumatay sa mag-iina niya. Hindi niya ito kinaawaan kahit tila hindi na ito humihinga. Nang magsawa sa pagtaga ang lalaki ay naghanap naman ito ng mababalingan ng galit niya. Isang aswang na nakatalikod ang nakita niya at tinaga niya ito sa likod. Subalit tumalon ang isang aswang sa gilid niya nang makita ang kanyang gagawin. Napalingon ang aswang na nakatalikod. Saka nakita ang lalaki na sakmal lang kasamahan nito. Nakadagan ang aswang na tumalon kaya hindi makagalaw ang lalaki. Natuwa ang aswang na nakatalikod kanina at pinagtulungan nilang kainin ang lalaki. Tinastas nila ang damit at winarat ng sabay ang dibdib nito. Napasigaw sa tindi ng sakit ang lalaki. Sumuka ng dugo habang kinakalukay ng dalawang aswang ang mga laman loob niya sa katawan. Napatitig ang iba at naawa sa nangyari sa lalaki. Agad silang pinanghinaan ng loob sa nasaksihan. Anong gagawin natin? Tanong ng isang lalaki kay Mang Ruben na hawak ang kawayan. Maliit na piraso lamang ang hawak niya pero matibay ito at napakatulis. Lalaban pa rin tayo. Ituloy natin ang pakikipaglaban sa kanila hanggang sa kahuli-hulihan ng ating mga hininga. Walang sino man ang aatras. Ipaghihiganti natin ang mga mahal natin sa buhay na pinatay ng mga halimaw na yan. Lalaban tayo hanggang sa huli, mga kasama! Lalaban tayo! Sigaw ni Mang Ruben, kaya nabuhayan muli ng loob ang mga kalalakihan.
Sumugod sila at nakipaglaban sa mga hayok na mga aswang. Samantala, patuloy pa rin hinahanap ni Aling Amor ang mga anak niya. Napadpad na ito sa labas ng bakuran at nakita siya ng isang aswang. Dali-dali itong lumapit kay Aling Amor, kaya napasigaw sa takot ang ginang. Narinig ito ni Mang Ruben at nakita niya ang nangyari. Iniwan niya ang mga kasamahan para tulungan ang asawa. Bumagsak si Aling Amor nang matisod siya ng isang bato. Dahil dito, nakalapit kaagad ang aswang sa kanya. Napapikit na lang si Aling Amor nang tumalon kaagad ang aswang para sakmalin na siya sa leeg. "Hayop ka! Layuan mo ang asawa ko!" Isang taga sa ulo mula sa likod ang tinamo ng aswang. Dumanak ang maraming dugo nito sa mukha bago pa ito bumagsak sa nakatihayang katawan ni Aling Amor. Nagpumiglas naman agad ang ginang sa sobrang nervyos. Humihinga pa rin kasi ang aswang habang nakadagan sa kanya. Nagtangka itong kagatin siya, pero isang taga muli ang tinamo ng aswang at nahati sa gitna ang bungo nito sa tindi ng pinsala. Bumuhos ang badha-badhang dugo ng aswang patungo kay Aling Amor na nagsisigaw sa pangyayari. Halos maligo na ito sa dugo. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Mang Ruben nang maitayo ang asawa. Nanginginig ito sa takot dahil kamuntikan na siyang mapatay ng aswang. Tumingin ito sa paligid. "Ano hinahanap mo?" tanong ni Mang Ruben. "Ang mga anak natin, Ruben, nawawala sila." Sagot ni Aling Amor na ikinagulat naman kaagad ni Mang Ruben. "Nasaan sila kung ganun?" tanong naman ni Mang Ruben. "Ewan ko, hindi ko alam. Basta hanapin na lang natin sila. Doon natin sila hanapin sa likod ng bahay." Napatigil sa pagsasalita ang ginang nang may maulinigan siyang batang sumisigaw. Napatingin siya sa ere at nakita niya ang anak na si Limuel na kinakawayan siya mula sa bintana. "Diyos ko, Ruben! Ang mga anak natin! Ayun!" ani Aling Amor. Nabuhayan naman ang loob si Mang Ruben nang makitang buhay pa ang mga anak nila. Kumakaway ang mga ito mula sa bintana, pero hindi nila alam kung bakit sila kumakaway. "Nay! Tay! May lalaki po sa likuran nyo!" Sigaw ni Limuel na sumisenya sa mga magulang na may isang aswang ang lumalapit sa likuran nila. Kaya lang hindi ito maunawaan ng mag-asawa dahil sa lakas ng tunog ng musika na patuloy na tumutugtog sa speaker. Sumisenyas na lamang ang mga bata gamit ang kamay para maintindihan. Napalingon bigla si Mang Ruben nang maramdaman niya ang isang angil sa likuran. Isang duguang aswang ang lumapit sa kanila. Wasak ang mukha nito dahil sa tagang tinamo. Halos lumaylay na ang balat nito at nakalabas na ang kanyang mga ngipin. "Wah!" napasigaw si Aling Amor sa sobrang takot. "Dito ka lang sa likod ko, Amor. Huwag ka mag-alala. Hindi ko hahayaang malapitan ka ng isang yan," wika ni Mang Ruben habang nakatutok ang jungle bolo sa aswang. Nagtangka itong sumugod sa kanya kaya tinapyasan niya ito sa mukha. At napaungol sa sakit ang aswang. Sinundan pa niya ito ng pagtabas sa balikat at napaluhod na ang halimaw. Bumaon ng husto ang itak ni Mang Ruben sa balikat ng aswang kaya hindi niya ito matanggal. Hinawakan ito ng aswang para makalapit kay Mang Ruben. Ngunit sinipa ito sa dibdib at natumba ang aswang sa lupa. Napaungol sa galit ang aswang. Sinubukang kunin ni Mang Ruben ang itak. Subalit nasunggaban siya sa paa. Nasugatan ng mga kuko si Mang Ruben sa binti nang hawakan siya dito ng mahigpit. Nagpumiglas ang matanda, ngunit hindi siya pinakawalan ng aswang. Kumuha ng malaking bato si Aling Amor at ibinagsak ito sa tiyan ng aswang. Nabitawan agad ito si Mang Ruben. "Buisit ka! Ah!" Napaungol sa kirot si Mang Ruben dahil sa sugat na natamo niya mula sa mga kuko ng aswang na iyon. Kukunin niya na sana ulit ang bolo, ngunit pinigilan siya ng asawa. Mapapahamak lang ito kapag nagtangka uli. "Tara na, Ruben!
Hayaan mo na ang bagay na yan. Tumakbo na tayo. Kailangan tayo ng mga bata. Saad ni Aling Amor. Sige, tara na. Sagot ni Mang Ruben at hinayaan na lamang niyang nakabaon ang bolo sa balikat ng aswang. Tumakbo silang mag-asawa patungo sa bahay. Ngunit hinarangan sila ng 3 aswang. Duguan ang mga ito at naglalaway. Dala ng takot ni Aling Amor ay nagtago ito sa likuran ng asawa. Wala namang pagpipilian si Mang Ruben kundi labanan ang mga ito ng mano-mano. Wala na siyang sandata kaya mapipilitan siyang gamitin ang mga kamay at paa para labanan ang 3 aswang. Pero alam ni Mang Ruben na kahit bugbugin niya pa ang mga aswang na ito, sa lakas na taglay nila ay wala pa ring magagawa ang mga kamao niya dahil tila sing tibay ng pader ang balat ng mga ito. Hindi nga sila halos tinatablan hanggat wala kang anting-anting o agimat. Ang impact ng mga suntok niya ay parang goma lang na tumatalbog sa kanilang mga katawan. Hindi sila masasaktan dito. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 29. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.